Hi! Laro tayo, ML. Ilan lang sila sa mga game na humataw sa mga nakakaindak na awitin ng Bini. Ang ibang fans, tiyagaan namang pumila para ma-enjoy ang iba't ibang paandar sa Bini Land. May ilang nag-artwork, may iba namang sinulit ang pagpapapicture sa ilang lugar sa venue. Bukod sa mga palaro at iba pang activity, agaw pansin din sa Bini Land ang ilang mga iconic outfit ng Bini sa loob ng 3 taon ng kanilang karera. Ang event na ito ay bilang pagdiriwang ng Bini sa kanilang 3rd year anniversary. Si Dina. Sunod, 75 anyos na magsasaka sa Sigay, Ilocos Sur, patay matapos tamaan ng kidlat. Kasal sa Negros Oriental, minadali ng pari dahil daw late ang bride at groom. At mga Pinay na pambato ng Pilipinas sa Olympic Boxing, puspusa na ang pag-iensayo para magpakondisyon. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Si Dina yung gagamitin ko ngayon. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nasa kustodiya na ulit ng mga pulis sa Timor-Leste si dating Congressman Arnie Teves. Ilang oras lang matapos siyang palayain ng korte kahapon. Pero giit ng abogado ni Teves, hinug lang siya para humarap sa extradition hearing at hindi ulit inaresto. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Nakaposas at bantay sarado ng mga tauhan ng Timor-Leste National Police si dating Negros Oriental Congressman Arnie Teves nang dalhin sa korte kanina. Yan ay para sa extradition hearing ng dating kongresista, kaugnay ng hiling ng Pilipinas na pauwiin siya para dito harapin ang mga kaso niya, kaugnay ng pagtatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Digamo at siyam na iba pa. Kahapon ay sandaling nakalaya si Teves pero agad ding dinampot ng mga polis. Giit ng abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Tupacio, hindi naman ito maituturing na pag-aresto kundi ipinahold lang ng korte. Nagkataon lamang po na today is the start of the extradition hearing. The court may ask that the extraditee be placed in the custody of court to ensure that he will be attending the proceeding. Wala pong rehas dito. It's just a room where he is kept under guard by the National Police and is not in prison. Sa katunayan, pinalaya na raw si Teves matapos ipagbigyan ng kanilang hiling na habeas corpus. Ibig sabihin daw nito, mahina ang basihan ng extradition request ng gobyerno ng Pilipinas. Sinabi po nung korte na yon na illegal yung pagdidetain kay Congressman Teves dahil may mga flaws o may pagkukulang ang pamahalaan ng Pilipinas sa paggawa ng extradition request. So, nandun po, very clear doon sa pinadala ko, at ang translation noon is that immediate restoration of liberty to Congressman Teves. Yun yung sa habeas corpus case. Pero buwelta ng Department of Justice, misleading at irresponsable ang mga sinabi ni Topacio. Ang pagpapalaya at muling pag-aresto ni Teves ay bahagi lang daw ng proseso sa Timor-Leste. Giit pa ng DOJ, kompleto ang ebidensya at requirements na isinumite nila sa korte roon. Kaya kumpiyansa silang pagbibigyan ng Timor-Leste ang extradition request ng DOJ. Pinaalalahanan din ng DOJ si Atty. Topacio na bagamat kliyente niya si Teves, huwag raw sana nitong kalimutan ang sinumpaan niyang tungkulin bilang isang abogado. Nagpaalala ang DOJ kay Topacio na sa kabila ng pagiging sinatawan ni Teves, siya ay nananatiling isang opisyal ng hukuman at dapat kumilos ng naaayon upang mapanatili ang integridad nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Naglabas ng show cause order ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB laban sa driver ng jeep na pinababa ang isang pasero dahil sa kanyang timbang.
Sa utos ng LTFRB, dapat dumalo ang driver sa pagdinig sa June 14. Biyernes ng gabi nang sumakay ang paserong si Joy Gutierrez sa jeep na rutang Baclaran Sukat sa Parañaque, pero pinabuhi siya ng driver dahil mataba raw siya at mapaflat na ang kanyang gulong. Inireklamo ni Joy ng unjust vexation ng super. Ayon sa LTFRB, malinaw na diskriminasyon ang insidente. Sunod-sunod ang mga nasasawi matapos tamaan ng kidlat sa Ilocos Sur at Eastern Samar. Isa sa mga biktima ng itim at nasunog ang mga paa matapos tamaan. Pero maiiwasan nga ba ang disgrasya dahil sa kidlat? Alamin sa frontline report ni Brian Basta. Nagkulay ubeng leeg at nangingitim at sunog ang dalawang paa. Ganito nang naiuwi ang 65 anyos na magsasakang si Rogelio Ambo sa bayan ng Sigay, Ilocos Sur kahapon. Kwento ng tiyuhin ng biktima, nagtanim sila ng kamote nitong linggo. Nauna siyang umuwi kaya naiwan daw mag-isa si Ambo. Nang alala na lang daw sila ng gabihin at bumuhos na ang ulan pero wala pa rin ang pamangkin sa bahay. Ayon sa mga otoridad, pinabukasan pa natagpuan ang labi ni Ambo sa loob ng isang kubo malapit sa bukid. Batay sa mga kinamo ng kanyang katawan, tama ng kidlat ang hinihinalang ikinamatay ni Ambo. Nakita nila na nag-handle na yung biktima at may signs of burn yung mga paa niya, pumutok po yung mga dalawang paa niya kasi. Kasi po dun sa nakita nila dun sa may body, so parang galing sa ground yung kuryente sir eh. Kasi dito yung sa liig pumutok yung exit point ng kuryente sir. Paalala naman ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office maging alisto tuwing masama ang panahon. Kapag may mga local thunderstorm, iwasan na po sanang lumabas. Dapat sa loob na lang po ng bahay. Mataas yung lugar namin, mas malaki po yung chance na may tamaan po talaga ng kidlat. Isa rin ang patay habang 7 iba pa ang sugatan ng tamaan din ng kidlat sa Homonhon Island sa Giwan, Eastern Samar. Batay sa investigasyon, nagpapahinga sa isang kubo ang mga biktimang trabahador ng isang minahan sa lugar nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Tiyempo namang gumamit ng cellphone ang dalawa sa kanila nang magsimulang kumidlat hanggang sa tinamaan na ang kanilang kubo. Agad isinugod sa ospital ang mga biktimang nagtamo ng mga paso sa katawan. Babala naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, malaki ang posibilidad na tamaan ng kidlat ang isang taong aabutan ng masamang panahon sa open field. Sakaling di maiwasang abutan dito ng ulang may mga tulong at kidlat, huwag humiga sa lapag. Mas mainam na umupo nang hindi sumasayad ang puwet sa lapag at takpan ang dalawang tenga. Agad namang sumilong kung may malapit na bahay o gusali, pero huwag sa waiting shed o tent, lalo na kung gawa ito sa bakal o kahoy. Huwag sisilong sa puno dahil pwede rin dumaloy roon ng kuryente mula sa kidlat. Lumayo rin sa mga anyong tubig gaya ng dagat, ilog, lawa at iba pa dahil conductor din ng kuryente ang tubig. Umiwas din sa mga poste ng kuryente o kahit ano pang yari sa metal. Bumaba naman sakaling nasa mataas na lugar gaya ng bundok o burol. Mas mataas kasi ang tsansang tamaan ng kidlat. Samantala, kung nasa loob naman ng bahay, iwasan ang paggamit ng cellphone o telepono, kuryenteng gamit at anumang gawa sa metal dahil maaari ang dalian ng kuryenteng mula sa kidlat. Lumayo rin sa kawad ng kuryente. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Yeah, actually magaling. Nakakapaging nalusol na ang low parking area na binabantayan ng Pag-asa. Ayon sa Weather Bureau, makaka-apekto na ngayon ang easterlies sa silangang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Magdadalihan ng maulap na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorm. Samantala, walang direktang epekto sa bansa ang southwest monsoon o hangin habagat. Pero posible itong maramdaman sa mga susunod na araw sa kanlurang bahagi ng Luzon o Visayas. May ginamati namang namumungkulap sa labas ng bansa na posible maging low pressure area.
What's up mga kapatid? Tuloy-tuloy ang training ng ating Pinay boxers sa sasabak sa 2024 Paris Olympics. Walang humpay na paghahanda para sa pagkakataon mag-uwi ng medal para sa bansa. Nasa frontline ng balitang yan, si Marcy Bautista. Alas 6 ng umaga pa lang, ready na ang mga Pinoy na boksingero na mag-ensayo sa Rizal Memorial Coliseum. Good start. Bahagi yan ng paghahanda nila para sa 2024 Paris Olympic Games. Sumabak kaagad sila sa conditioning training, gaya ng 800-meter run at shadow boxing. Bago nito, sumabak na rin sa training camp sa Bangkok, Thailand ang ating mga pambato. Kasama nila doon ang mga Olympia mula sa iba't ibang bansa. Kwento ni 2020 Tokyo Olympics silver medalist Nesty Petesio, in demand daw siya na sparring partner sa camp. Halos maubos din yung araw sa sparring. So, mas parang nag-competition na din kami. Kasi sa daming nila sparring ko, parang sabi ko na, tinitingnan din pala nila ako. So, masarap din sa pakaramdam na gano'n. Makakasama ni Nesty sa Paris si Hergy Bacllada. Proud daw si Hergy na i-represent ang warrior spirit ng mga taga-Kalinga. Payo na sa mga aspiring young athletes. Siyempre, sa una lang talagang mahirap. Talagang dadaan ka talaga sa butas ng karayom. Magandang Pero gumamit ulitin mo ng- lang, na magtiwala ka lang sa sarili mo. Habang patuloy ang conditioning ni Hergy at Nesty sa track oval, todo focus naman si Ira Villegas sa rehabilitation sa loob ng Hindi gym. yata sila maganda Gusto sa rin jump. tiyakin Pero yung 100% ang roaming kondisyon nila, ng kanyang maganda tuhod naman. at braso na minsan nang na-injure para sa mas there was malaking a tsansa time sa when, gold medal. Lahat naman po hindi madali. So, lahat kailangan talaga paghirapan. Lalo na kung ano yung talaga mo sa training yan. Ito yung lesson. Kung ano yung... Ang daling malusaw ng mga Kung ano yung control ko, ito lang. So, yung training ko, yung sa laro ko, yun lang po. And then the rest, tigad ng bala. Bukod sa Pinay boxers, qualified din sa Paris si 2020 Tokyo Olympics bronze medalist Munir Marshall na nagtitraining din sa Amerika. Si 2020 Tokyo Olympics silver medalist Carlo Paalam naman umuwi muna ng probinsya para magpahinga bago bumalik sa training. Nakatakdang lumipad ang 5 boxers sa Metz, France para sa training camp ng June 22. Nagbabalita mula sa frontline, Marky Bautista, News 5. Sa volleyball naman tuloy ang pagpapalakas ng Alas Pilipinas at dinagdag na nila sa kanilang training pool ang duo ng Creamline Food Smashers na Hindi naman sila Alejandro robot. at Coach Carlos. Si Alas head coach Jorge Jose de Brito mismo nag-confirm ng balita. Nag-take off ang dalawang manlalaro sa nakaraang Challenge Cup dahil tumama ang torneo sa bakasyon ng Creamline Food Smashers sa Spain pagkatas ng kanilang championship sa PBL. Pero ngayon na available na sila, malaking dagdag ang dalawang superstars sa malalim na roster. Pero I'm the legit Nagbanggit na rin ng mga ibang pangalan si De Brito na gusto niyang i-recruit din. Tulad din at Sokomus si Rocker, Adi Dayan at Setter Mark. Pero FPP solo. Abangan natin ang mga developments sa I'm legit. Alas Pilipinas sa mga parating na araw. Kaya nga mga kapatid, sports pa tayo mamaya. Ang dami kasi talaga sa ng akin. militanteng grupong Hamas nasagip sa talaga ako makarating. 8 buwan. 2 milyong bata ang Pilipino may tuturing na food poor o walang makain ayon sa UNICEF. At BTS Jin matatapos na ang mandatory military service. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Sabi magsalita lang daw, diba? I'm just gonna stop. Mga kapatid, Gigi Manito po, nasa Middle East o saan ang tayong manito manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa There was a bansa. time, Simulan natin ang bawat araw. there was a time Gusto rin na na balitaan talagang sa ano, frontline. Mag-follow at mag-subscribe lakas bang sa social media mang-resolve ng pages mga ng News 5. So I have to Mga kapatid, si Pangulong Bongbong Marcos sa darating na Ukraine Peace Summit sa Switzerland.
Sa Although halip pangit yung early niya team si ni Presidential Julian, pero Advisor yung on Peace, Reconciliation and pwede Unity, siya Carlito Galvez na maging kinatawan ng Pilipinas. Walang binanggit na dahilan kung bakit Dapat hindi mas makapunta lang ang talaga. Pangulo. Kung matatandaan, Pero pag naka-level 3 ka na, Volodymyr Zelensky sa bansa noong June 3, inimbitahan niya si PBBM na dumalo sa summit. Gaganapin ito sa June 15 at 16. Kabilang sa mga dadalo ay sila Bilang US Rome, Vice President parang- Kamala Harris, French President Hindi naman Emmanuel ikaw yung Macron, main, at Japanese Prime Minister Fumio damage Kishida. So, support na lang natin. Support. Inilabas ng Israel ang video ng pagsagip nila sa 4 na hostage na walong bihag ng grupong Hamas sa Gaza. Yan ang Frontline News Abroad ni Maricel Halili. Hinusog ng mga armadong pulis at sundalo ng Israel ang lugar na ito sa Gaza. Ang takay nila, sagipin ng 4 ng Israeli na 8 buwan ng bihag ng grupong Hamas. Makikitang pinasok nila ang isang gusali hanggang sa nakita nila ang lalaking ito at 2 iba pa sa loob ng kwarto. Guys, engage tayo. Tinakas ng Israeli Army. Engage na. Habang kinukuha ng jungle. No? At isinakay sa helicopter. Sa bidyong ito naman, makikita ang pagsagip sa isa pang Israeli hostage na babae. Ang mga bidyong yan, inilabas ng Israel kahapon. Pero sinasabing nangyari yan noong pang Sabado. Tagumpay na nasagip ang 4 na bihag at nakarating sa Israel. Kabilang sa kanila, si Almog Mir Medyo malakas na yung mga team. Shlomi Ziv, Andrei Kozlov, at Noah Argamani. Malapit na Siyang babaeng nahiwalay sa kanyang nobyo matapos damputin ng mga Hamas Medyo, noong 2023. Muli niyang nakasama ang kanyang pamilya. mawawalan na tayo Personal ng namang content. binisita ng Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang mga nasagip na hostage. Nangako ang leader na gagawin ang lahat para mapauwi ang mga natitirang bihag. Pero ang magandang balitang yan sa Israel, may kaakibat na insidente sa Gaza. Sa araw kasi ng rescue mission, halos 300 ang nasawi sa airstrike ng Israel ayon sa Hamas Health Authority. Sa huling tala, higit 37,000 na ang patay sa gera ng Israel at Hamas. Sa gitna nito, inadopt ng United Nations hindi sila Security robot. Council ang resolusyon para sa agarang tigil putukan sa Gaza. 14 na miyembro ang pumabor dito Sobrang lakas lang at ang ng Russia lang ang nag-abstain o hindi bumoto. May 3 bahagi ang panukalang ceasefire. Una, magkaroon ng palitan ng mga bihag at bilanggo at pansamantalang tigil putukan. Sunod siya ng permanenteng pagtatapos ng mga labanan at pag-alis ng mga sundalo ng Israel sa Gaza. Huli naman ang reconstruction sa Gaza. Pabor na rito ang Israel. Hinihintay lang ang tugon ng grupong Hamas. Good, perfect Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Magbibigay ng daños Perfectly ng timed Singapore yun. Airlines sa mga pasyerong biktima ng severe turbulence Usually that's mula it, sa kanyang pero- flight noong May 21. $10,000 to higit 587,000 pesos ang matatanggap ng mga pasyerong may minor injuries. $25,000 naman o higit 1.4 million pesos para sa pasyerong kritikal o nagkaroon ng serious injuries. Matatanda ang nakaranas ng severe turbulence sa malakas na hampas ng hangin sa himpapawid ang aeroplanong biyaheng London pa Singapore. Nasa may riyan ang 73 years old na paserong Britain matapos atakihin sa puso. 30 naman ang sugatan, kabilang ang 5 Pinoy. Susunod, 2 milyong bata sa Pilipinas na nakaranas ng extreme food poverty ayon sa datos ng so UNICEF. high lows. Ngayong International Day of Play, alam pa kaya ng mga Gen Z ang mga classic na palarong Pinoy? 9.2. Ang kasal sa Negros Oriental, inapuran ng pari dahil daw late ang bride at groom. Dahil Marami pa kayong mga balita dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. 20 for first win. And then 10. Dun sa, ay, hindi pa Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. 25 na yung first win.
Nauwi sa shooting investigation ang nasunog na apartment building sa Florida sa Amerika. Yan ay matapos ma-rescue ng mga bumbero ang isang residenteng may tama ng bala. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad ni Elaine Fulgencio. Sa drone shot na ito, kita ang makapal na usok mula sa nagliliyap na apartment building sa Miami, Florida sa Amerika. Thank you. Sa lakas ng apoy,